para di makita mo. Ay, part 2. Part 2, oh, 2 na to. Okay. Okay. Nakaraos na naman tayo. Okay po. Purihin ang Panginoon. Palakpakan muna natin ang Panginoon. Umaga na ito. Hallelujah. Salamat. Salamat sa mga nakarating. Salamat sa laging sa mga anak ng Diyos na laging may kasabikan na siya ay marinig, na siya ay masamba, na siya ay pasalamatan, na siya po ay dakilain. Papatuloy tayo sa mensahe ng Panginoon dahil ako po may meeting, pastoral council. After po nito ay tatakbo ako ng Bliss. Wala kasi kaming cook ngayon. Si Ate Meli ay may sakit. Sila Ate Noemi naman, hindi na yata nagtatanggap ng gano'n. Kaya wala. Dati dito ang meeting, so hindi muna. Tapos nagkataon pa sila, Jesper nga ay wala din. May susundin yata sa airport. Patuloy natin pag-pray yung mga may sakit. At angkinin natin, huwag tayong titigil, no? Na ilapit sila sa Panginoon. Kahit hindi yung mga naka-confine, no, yung mga alam nating mga kapatid na may sakit, pag-pray natin. Amen! Okay, diretso po tayo, part 2 na tayo. Bakit hindi makita ang Ama kay Jesus? Alam niyo po, napakahalaga po nito. Bagamat hindi ito patungkol sa araw-araw na buhay, gaya ng pag-aalala, pangamba, hindi siya tungkol sa ganun. Pero itong turo pong ito ay nagdudulot ng kapayapaan sapagkat lalo mong nakikilala ang Diyos ay pag-ibig, ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay mabait. Kaya naman, yung nakukuha mo dito ay kapayapaan, kapanatagan sa harap ng Diyos. At napakahalaga po nito. Bakit po? Sapagkat ito po ang isasalin yung paniniwala sa inyong mga anak, apo, ang mag-anak, Ako natutuwa, meron akong pamangkin na araw-araw nagtatanong, no? At kahapon lang daw niya nalaman na ang Diyos pala ay hindi nagpapadala ng bagyo, hindi nagpapadala ng sakit, kundi nagpapagaling ng sakit. Hindi galing sa Diyos ang mga sakuna. Na para bang walang kasalanan ang tao. Pag nagkasakit ang tao, sinisisi ang Diyos. Para bang wala siyang part doon sa kanyang bisyo at pagpupuyat kung ano-ano ang kanyang kinakain. Automatic pag nagkasakit, Diyos ko, bakit mo naman binigay sa akin to? Di ba? Ba't kaagad ganun, At hindi ilang tao ang may ganun, no? Pag meron ngang batang kinuha kaagad ng Diyos, no? Merong mga nadisgrasyang gaya daw ng Titanic kasi may nagsalita na kahit Diyos, hindi mapapalubog yan Nagalit daw ang Diyos, pinalubog. Napakapikon ng Diyos, Napakapikon. Ganun lang. No? Kaya kaagad, babantaan ka. Kaya huwag niyong iinsultuhin ang Diyos. Nakakatakot. Tapos ganun ang Diyos na sinasamba natin. Purihin ka, dakilahin ka sa iyong kabutihan. Maling-mali. Ang daming mindset ng tao na mali. Kaya kinokorek po natin yan. Okay. Bakit? At sabi nga natin, makita mo lang si Jesus, nakita mo na ang Ama. Hindi sa larawan, hindi sa imahen. Ibig sabihin nun, makilala mo lang si Jesus, makikilala mo na ang Ama. Okay, ready na po kayo? Okay, sabi natin noong nakaraan, konting review, truth. Katotohanan po ito. Kapag si Jesus hindi mo nakilala, hindi mo na din nakilala ang Ama. Kasi may tumatalokbong nga, pag pinaghahalo, yung lumang tipan ni Moses sa bagong tipan ni Jesus, natatalukbungan yung kay Jesus. No? May warning na si Jesus sa atin, huwag paghaluin yan. Huwag niyo akong ihalo kay Moses. Bagong tipan, bagong kasunduan ng biyaya ang dala ko. Kay Moses, puro utos, puro batas. Magkaiba po yun, mga kapatid. Kaya ang sabi ni Pablo sa mga taga-Korinto, kapag hanggang ngayon,
yung aral ni Moses ay binabasa. Lumang tipan po yan eh. Even to this day, when Moses is read, paano binabasa si Moses? When Moses is read, yung law ni Moses, yung batas ni Moses, yung mga sulat ni Moses, veil covers their heart. Veil ay cover, talukbong. Meron daw talukbong na tumatakip sa kanilang mga puso. 2 Corinthians 3:15, yan po yan. Daanan nga natin to. Pastor, bakit hindi pwedeng pagsamahin yung law at grace ni Moses? Yung grace ni Jesus at law ni Jesus. Bakit ba? No? Masama bang paghaluin yun? Masama nga po. Hindi makakabuti sa inyo. Tingnan nyo to. Ang law, ang emphasis niya, yung ginawa ng tao. What man does. Yung ginagawa ng tao. Tingnan yung grace sa ilalim. What God does. No? Sa law, ang ginagawa ng tao, kasi by effort yan by puro utos, so magpe-perform ka. No? Ikaw ang gagawa. Pero sa grace, si Jesus ang may ginawa. Amen. Magkaiba. Wala kang ipagmamalaki doon. Kaya pagdating sa grace, ang bida si Jesus. Sa batas ni Moses, ang bida ikaw. Bakit? Ikaw kasi ang mismo ang sumusunod sa mga kautusan. No? Sa law, by flesh yan. Anong by flesh? Sa magitan ng laman. Kasi susunod ka Pagsisikapan mo, pagpupursigahan mo, so by flesh yan. By flesh, by laman. Pero sa grace, by Spirit. May Espiritu Santo ka na tumutulong sa'yo. Amen? Para mabuhay dito sa mundo. Ipamuhay ang kalooban ng Diyos. So, magkaiba talaga, mga kapatid. At marami ngayon, hanggang ngayon, ang tawag sa kanila, chapsuy theology, pinaghalo Moses tsaka Jesus. Jesus tsaka Moses. Iniligtas ni Jesus, pero namumuhay sa batas ni Moses. Minsan, Kristiyano ka, di ka aware. Hindi ka aware na nagagawa mo yon. Kaya nga nililinaw natin, baka ikaw ay na-save kay Jesus, pero living under the law. Saved by grace, pero living under the law, hindi mo namamalayan, mahihirap po yan, mga kapatid. Bakit? Kasi yung fear mo sa Diyos hanggang ngayon, nandoon. No, hindi nawawala na baka kung ano ang gawin sa iyo ng Diyos. Sa Old Testament kasi, ang paniniwala nila, ang Diyos ay umuubos ng pamilya, pumapatay, nakakatakot. Hindi mo alam kailan ka susunod. Amen. Pero kay Jesus, walang ganon. Amen. Okay, so bakit hindi makita ang Ama kay Jesus? Sabi natin, dahil ang kautusan, humihingi palagi ng pagsunod. Ano ba ang problema sa pagsunod? Ang pagsunod, laging may pagsisikap, laging may pagpupursige, laging may pagsasakripisyo, puro sarili. Puro sarili mo yan. At dyan na nga, pinapanganak yung pride, yung yapang, yung pagmamalaki. Kasi galing sa'yo. Pag galing sa Diyos, hindi ka makapagmamalaki. No? Pag ang pagsunod mo galing sa sarili mong pagsisikat, pagprasugin, merong pagmamalaki. Yun ang bumubulag ngayon. Kaya hindi mo makitang mabuti yung biyaya. Nabubulagan ka ng iyong mga effort. Kaya nakakalungkot, may mga simbahan talaga na ang mga miyembro parang may kalidad ba, may klase. Merong mga masunurin, medyo masunurin, konting masunurin, at hindi masunurin. Meron pa mga suwail, matitigas ang ulo. At ang mga leader, sila yung mga masunurin. Hallelujah. Hindi po ganon, mga kapatid. Pare-pareho tayo. Sa harap ng Diyos, pare-pareho lang tayo. Kanina nga, gusto ko nang i-post ang Diyos nagpapakilala, nagpapahayag, hindi lang sa leader, hindi lang sa pastor, hanggang sa caretaker, hanggang sa inuutos-utusan ng church, pwedeng magpakilala ang Diyos. Amen? Nakakalungkot kasi maraming mga miyembro, ang pinangahawakan nila, yung sinabi ng pastor nila. Kaya nga, minsan, meron pang mga t-shirt, Man of God. Mga ganun-ganun, parang yun talaga. So doon pinapanganak. Hindi katulad ng biyaya na puro libre at wala tayong maipagmamalaki. Nagtapos tayo last Sunday, look unto Jesus lang talaga.
No? Kaya pala sinabi sa Hebrews na yan, na kay Jesus natin ituon ang ating paningin sapagkat siya ang nagpasimula ng ating pananampalataya. Siya ba? Siya ba nagpasimula ng pananampalataya? Siya din ang tatapos. Siya din maglalagay ng tuldok, ng period para mapahinga ka kung ano ba talaga ang Diyos. Amen. At tayo natuldukan na ni Jesus na ang Diyos, mabuti lang, mabait lang, pag-ibig lang. Ang bilis kasi nilang sabihin na kayo puro love lang ang Diyos, puro mabait lang, puro mabuti. Nalibutan nyo na ang Diyos ay just din. Just, sa sobrang banal niya, ayaw niya ng mga makasalanan. O puntahan ulit natin si Jesus na nakikain sa mga magnanakaw, kasama siya, hindi niya nilalayuan. Of course, hindi siya nakikihalubilo o ibig sabihin, nakikiayon sa ginagawa ng mga kasalo niya sa pagkain. Pero ipinapakita niya, hindi ang pagka-just ng Diyos, magiging makatarungan ng Diyos, ang pinapakita ni Jesus, yung sobrang pagmamahal ng Diyos kahit sa mga makasalanan. Kasi ang kabutihan ng Diyos talaga, nakikinig po kayo, ang aakay sa tao para magsisi. Yung bait ni Jesus, ang aakay sa tao para magsisi. Hindi yung bagsik ng Diyos ang aakay sa tao para magsisi. Romans po yan, chapter 2. Amen? Kaya hindi ginagamit yung bagsik. Ang totoo, wala namang bagsik ang Diyos. Wala rin siyang puot. Tao lang nagsasabing meron siyang puot, mga kapatid. Basahin niyo ang 1 Corinthians 13, wala pong puot na nakalista doon. Hallelujah. Okay, balikan natin mga kapatid. Ano sabi sa Tagalog? Yung talukbong na ito, makinig po ang mga walang talukbong. Hallelujah. Hanggang ngayon, nananatili ang talukbong na yon habang binabasa nila ang lumang tipan. Ayan, ang ginaw. Tinagalog natin. No? May talukbong talaga. Kapag inahalo, wala akong magagawa. No? Sinabi yan No? 2 Corinthians 3:14, maaalis lamang ang talukbong kapag ano daw? Sa pakikipag-isa kay Kristo. Next Sunday po yan. Malalim po yan. Akala ng iba, nakipag-isa na nga, yung pakikipag-isa na yan, alam nyo, parang kasal yan. Kasal ka na kay Jesus. Pero, flirting, sama yata yung flirting. Kay Moses. Parang, di ba, kasal ka na, nakipag-isa ka na kay Jesus, pero di mo pa rin malimutan si Moses. Malalim po yan. Next Sunday po yan. Hindi alam ng iba yan, mga kapatid. Hallelujah. So, anong version kanina? Yung veil, yung talukbong, 14. Matras nga tayo. 14 yan 2 Corinthians 3:14. Atras nga tayo. Ano ba yung mga talukbong na yan? Atras tayo. Pag umatras ka, anong verse? Pag umatras ka, anong verse? 13. Ay, very good. 99. Okay. No? 13. Tingnan nyo sabi nila Paul, bagong tipan na to, sila Apostol Pablo nagsasabi, hindi kami katulad ni Moses na nagtatalukbong ng muka para hindi makita ng mga Israelita ang paglipas ng kwalwalhatiang iyon. Huwag kayong bibitiw, mga kapatid. Gusto kong maintindihan ito. Maintindihan nyo. Ano yung lumilipas na yan? Ano yung lumilipas na yan? Ano itong kalwalhatian na lilipas? At bakit sinabi nila Pablo, hindi kami gaya ni Moses na nagtatalukbong ng mukha? Aba si Moses, may pagkakataon palang nagtalukbong ng mukha. Ano yan? No? Para hindi makita na at saka ano yung kalwalhatian na lilipas. So diyan may binabanggit na glory, kalwalhatian, pero lilipas din. Ibig sabihin, may panahon lang. Hindi pang matagalan. No? Nandiyan pa kayo? Nandiyan pa kayo? Okay. Hallelujah. Si Moses po, nung kunin niya yung iPad niya sa Book of Sinai, mga kapatid, si Moses, nung kunin niya yung tablet niya, tablet of stone, 40 days, 40 nights, doon siya sa Mount Sinai. At pagbaba po niya galing sa presensya ng Diyos, mga kapatid, sobrang ningning daw ng kanyang mukha. Ano pa't hindi siya, ang mga Israelitas, hindi makatingin ng diretso sa kanya dahil nagniningning yung kanyang mukha.
sa tindi ng babad, sa presensya ng Diyos, sa tindi ng kalwalhatian, tawag doon yung sinag, kalwalhatian, ay, mga kapatid, yung mga Israelitas hindi makatagal. Yan o ginagawa ni si Moses after bumaba ng Sinai. No? Hawak lang po kayo kapit, mga kapatid. Pero may ginagawa si Moses. No? Ayun yung sa kanan. No? Sa kanyang pakikipag-usap sa mga Israelitas, habang nagniningning kanyang muka, pag matapos na siyang magsalita, tatakpan naman niya yung kanyang muka ng talukbong bail. Diba, dati sa Katoliko yata may mga nagaganon pa rin hanggang ngayon. Gusto niyo ba yung mga kababaihan natin magganon paglinggo, nakabelo? So, yan ginagawa ni Moses. So, ang tanong, bakit nagtatalukbong si Moses ng kanyang mukha? Bakit siya nagtatalukbong ng kanyang mukha? Sabi ng iba, para hindi sasambahin ng mga tao. Baka sumobra yung bilib ng mga Israelitas ba? Wow! Grabe! Moses! Parang Diyos na to eh. Kaya sa Esteban, sa Book of Acts, pinagbabato hanggang mamatay. Bakit? Sinasalangsang niya, namumusong siya kay Moses. Dahil iba ang tingin ng mga Israelitas kay Moses. Huwag mong sasalingin yung pangalan ni Moses, mababato ka hanggang mamatay. Kasi naranasan nilang makita si Moses na nagniningning ang kanyang muka. Ang tanong nga bakit po tinatakpan ni Moses ang kanyang mukha? Para hindi sasambahin ng tao, sabi ng iba. Isa pa, para hindi matakot yung mga tao sa kanya. Baka nga naman sa sobrang ningning, merong mga tao matakot sa kanya. No? Mamatay sila. No? Dahil iniisip nila, sobrang dumi nila. At si Moses, sobrang banal. Baka mamatay tayo rito, manigas tayo. Kaya daw, nagtatalukbong ng mukha. Pero alamin natin ang totoong dahilan. Ready na po kayo? Mga kapatid, hallelujah. Ano ba ang dala ni Moses pagbaba ng bundok? Ulitin natin. Ano dala niya? Yung dalawang lapida. Amen. Nandiyan pa kaya? Sa dalawang bato yan, nakasulat ang 10 Commandments. 10 utos sa pagbaba po niya. Mga kapatid, ang dala ni Moses ay 10 utos na nakaukit sa dalawang tapyas na bato. Kasabay nito, pagbaba niya, ipinatupad na rin ang pasisimula ng lumang tipan. Kaya po tinawag na luma yun, may bagong tipan tayo. Tama. Hindi naman matatawag na luma yun kung walang bago. Pero ang tawag dyan, ngayon, luma nga dahil may bago. Pero ang tawag dyan talaga, tipan, covenant, kasunduan. So, ipapatupad na yon. Simula ngayon, susunod kayo dito sa mga nakasulat sa batong ito. Kapag kayo sumunod, pagpapalain kayo. Pag di kayo sumunod, bukol, pigsa, sakit, kulog, kidlat, yan yung tipang may kondisyon. Hanggat kaya mo sumunod ka, pero kapag di mo kaya, ihanda mo yung katawan mo. Ihanda mo yung pamilya mo, pati negosyo mo, ihanda mo, Kaya merong ganyan pa rin paniniwala. Pinabagsak ng Diyos ang negosyo kasi ganun. No? Lahat pinagbibintangan. Okay? No? So, may kalwalhatian naman yan. Pero lumilipas, may panahon lang, mga kapatid. Amen? Para magising tayo, pumalakpak muna tayo, mga kapatid. Hallelujah. So, doon sa dala ni Moses na tipan na yon, may kalwalhatian naman. Kita nyo naman, nagningning ang mukha eh. Tama ba? Nagningning, may baon pa rin kalwalhatian si Moses. No? Ang tipan na yon, ang Old Testament, nakakatulong, pero hindi ka gagawing sakdal. Hindi ka gagawing ganap. Amen. Hindi ka gagawing matuwid sa harap ng Diyos. Yung tipanadala ni Moses, mga kapatid, sapagkat sa Roma 3:20, ang sabi diyan, walang taong mapapawalang sala sa paningin ng Diyos sa magitan ng... Kita nyo na. Kung susunod ka sa kautusan, doon ka aasa, hindi ka mapapatawad. Bakit, Pastor? Ay, ano nakasulat? Ay, nakasulat to. No? Ano nakasulat ulit? Walang tao mapapawalang sala sa paningin ng Diyos sa magitan ng pagsunod sa
Ten Commandments. Kita, mga kapatid, nakuha nyo na? Mga kapatid, kasi umaasa tayo, hindi sa 10 utos ni Moses, kundi doon sa ginawa ni Jesus. Amen. Wala sa kautusan ni Moses, nandun sa ginawa ni Jesus sa cross, ang pagpapatawad. Amen. Kuha niyo po. Ano, mga kapatid? Okay. No? Sapagkat ang ginagawa ng kautusan ay ipaalam sa tao na siya ay nagkasala. Yun pala yung purpose lang ng law, na malaman mo lang na ikaw ay nagkasala. Diba? Umihi ka sa pader. Mga lalaki, no? Alam naman hindi kayo kasama mga babae. Umihi ka sa pader. No? Wala naman nakasulat na bawal eh. Wala naman nakasulat na bawal. Bigla kayo umulan ng malakas. No? Yung pader na maalikabok, nalinis ng ulan. May nakasulat pala. Bawal umihi rito. Bulta, bitay. Nung malaman mo mabasa mo yung utos, alam mo, may mali ka. Sino nagsabi? Yung nakasulat. No? Nung nakasulat, sinabi niya may mali ka. So, ang kautusan, pinapaalam lang niya na mayroong kang mali, pero hindi kanya patatawarin. Hindi kanya gagawing matuwid, no? So, mga kapatid, tingnan natin, may nakikita kayo, nakikita po ninyo? Yung isa, nagsasalamin, ang nakikita niya, mukha niya. Yung isa, nagsasalamin, ang nakikita niya, si Jesus. Ano po ibig sabihin yan, Pastor? Na, yan ang Moses Law, lumang tipan. Ang kabila po ay bagong tipan, ang biyaya ni Jesus. Yang pong nasa kaliwa nyo ay natatalukbungan pa. Bakit? Kasi puro sarili lang niya ang nakikita niya. Okay? Sige. Sarili lang niya ang nakikita niya. Mga ginagawa niya ang nakikita niya. Mga pagsasakripisyo niya ang nakikita niya. Pero yung kabila, sino nakikita? Habang nagsasalamin. Sino nakikita habang nagsasalamin? Si Jesus ang nakikita. Ang nakikita niya ay yung ginawa ni Jesus sa cross para sa kanya. Hindi ang sarili niya. Amen. Amen. Kuha niyo po. Kaya meron, alam niyo po, pinagsisikapan ko talaga yan para maintindihan niyo. Sana maintindihan po ninyo. Ito po unveiled, yung kasakanan. Wala nang talukbong. Tayo yun, di po ba? Wala na tayong talukbong. Itong isa natatalukbungan pa, mga kapatid. No? Nabubulangan sa ng kanyang mga ginagawa, mga kapatid. Kaya doon, dito malabo ang pagbabago. Dito po, dito ang talagang pagbabago sa ugali ng tao, mga kapatid. Sa lumang tipan, gumawa ka, pagpapalain ka. Pero, sa bagong tipan, may ginawa si Jesus, kaya pinagpala ka. Amen? Sino bida? Si Jesus, hindi ikaw. Amen? Sa lumang tipan, sumunod ka sa utos para maging matuwid ka. Sa bagong tipan, sinunod ni Jesus ang mga utos, kaya matuwid ka na. Amen? Walang makasunod sa Ten Commandments. Siya pinerfect niya. Sino righteous? Siya. Gusto mo maging righteous? Manampalataya ka na lang. Yung ikaw, nasunod ng sunod sa mga utos ni Moses. Manampalataya ka na lang dun sa nakasunod. Para yung aking righteousness, pagiging matuwid, manahin mo. Dahil kinuha ko na ang pagiging makasalanan mo, yung lahat ng dumi, ay yung kalinisan ko ngayon ang ibibigay ko sa iyo. Pumalakpak po mga righteous. Amen? So, ang lahat ay bida si Jesus. No? Kaya, mga kapatid, kung hahaluan mo ng Moses yan, hanggang ngayon talaga nakakalungkot. Hinahaluan. Kaya ang sabi, dahil sa batas na yon, na temporary lang yung kalwalatian, sabi kanina, lumilipas, tinatakpan, no? Kasi lumilipas din. Kasi ganito yan, mga kapatid. No? Nung bumaba si Moses, nagniningning ang kanyang mukha. Pakinggan nyo to. Nagniningning. Pero alam ni Moses, temporary lang, mawawala din. Kaya tatakpan niya kunwari, para kunwari, meron pa, tinakpan ko lang. Nagniningning pa ang mukha ko, pero tinatakpan ko lang.
Pero alam ni Moses, temporary lang yung sinag na yun. Kaya kunwari, tatakpan niya. Para daw hindi makita yung paglipas nung kalwalatian. Kuha niyo po ba? Nakakasunod pa kayo? Tatakpan na lang niya. Pero ang totoo kasi, yung dala niyang tipan, lumilipas din. At lumipas na pagdating ni Jesus. Nung maperfect ni Jesus ang kautusan, hinihingi ng kautusan, ibinigay lahat ni Jesus, mga kapatid. Ang sabi diyan sa Roma, Christ is the end. The end na ba? Christ is the end of the law. The end na si Moses. Christ is the end of Moses so that there may be righteousness sa lahat daw ng nananampalataya. Amen. Wala kang pagod ngayon. Believe na lang. Dati, 10 commandments para maging righteous ka. Eh, wala namang maging righteous. Kuha niyo po? Amen? Kaya puhunan mo lang ngayon, maniwala at manampalataya kay Jesus. Amen? Sa biyaya ni Jesus, purong Jesus, huwag mong haluan ng Moses, mga kapatid. No? Kasi ang plano talaga ng Diyos ay tipan na walang kondisyon. Believe lang. Ang plano ng Diyos, tipan ng biyaya. Ito ang Panginoong Yesus, ang bagong tipan. Alam niyo ba yun? Si Jesus ang New Testament. Bagong kasunduan na. Hindi na, pakinggan niyo to, hindi na sumunod ka, pagpapalain ka. Sumuway ka, susumpain ka. Moses yun. Kuha niyo. Dati ganun. No? Sumunod ka, pagpapalain ka, sumuway ka, papaluin ka, parurusahan ka, susumpain ka. Kay Jesus, yung dapat mangyari sa'yo, paluin, sumpain, nangyari lahat sa krus. Sa Kanya. Ikaw dapat yun, nandoon. Pero sa Kanya lahat nangyari. He became sin, He became curse, He became poor sa lahat nangyari sa krus, lahat yun sa Kanya. Nangyari lahat sa Kanya. Naging mahirap siya, naging sumpa siya, naging kasalanan siya. Ikaw lahat yun dapat. Pero nangyari lahat yun sa cross. Para yung kabaligtaran ng tatlong yun, na naging kasalanan, naging matuwid ka na. Amen? Anong kabaligtaran ng isa? Mga kapatid, naging mahirap siya para ikaw ay maman. Sinumpa siya. Kabaligtaran ng curse. Gumagapang sa hirap yan, ang mga sinumpa. Curse, para ikaw ay maging blessed. Pinagpala ka na, kapatid. Kaya ang tunay mong kalagayan ngayon sa harap ng Diyos, matuwid, pinatawad, pinagpala, pinasagana ng Diyos. Yan ang totoo mong kalagayan sa Diyos. Spiritual mong kalagayan. At ang spiritual, hindi yan facts. Truth yan. Ang truth, palaging mas mataas kaysa sa facts. Pastor, ang facts, ang realidad, wala akong pera ngayon. 20 lang pa uwi ng bahay. Anong sinasabi mong mayaman na ako? Kahit 20 lang. Ang nasa bulsa mo ngayon, ang totoo mong kalagayan sa Diyos, mayaman ka. Sapagkat ang Diyos nagsabi, anak, lahat ng akin ay iyo. Lahat ng akin ay iyo. Kasi, mga kapatid, kung ikaw ay merong ano ba tawag doon, yung mentalityng mahirap, mentalityng laging kapos, no? Poverty mentality, kung meron kang ganun mga kapatid, alam mo kung sino katulad mo? Yung panganay na anak. Hindi niya alam na lahat pala ay kanya. Kaya tinatrabaho niya. Kaya masama ang loob eh. Masama ang loob niya. Masama ang loob niya. Umaring nga, mapatay niya yung kapatid niyang bunso na umuwi-luwistay ng kanyang mga, lahat ng mga, no? Kaya tinan niyo, ano lumabas sa bibig niya? Ama, sa mahabang panahon, sinunod kita. Sinunod ko lahat ng utos mo. Pero kahit maliit na kambing, kawawang bata, kawawang bata, lumaking pagod na pagod, tinatrabaho kambing. Eh lahat pala, kanya. Sayang. Ang maraming taon na pagpapagod, kapatid, kung hindi mo alam yung status mo sa Diyos, yung truth, hindi facts, ay ikaw ay mayaman. Kaya, claim lang ng claim, declare lang ng declare. Amen. Na tayo ay magaling na tayo ay pinagpala na tayo ay matuwid na, sapagkat ang tinapos ni Jesus
Final yun. Kaya sabi niya, it is finished. Naganap na ang hindi kaya gawin ng tao. Na magpakabanal, pinagpala, naganap na. Amen. Hallelujah, palapakan namin ng Panginoon. Again, bakit hindi nakita ka mga Jesus? Kung dahil sa biyaya ni Jesus, ligtas ka na, pero iniingatan mo pa rin ang kaligtasan mo. Kapatid, grace yun plus works. Halimbawa, ligtas ka na. Mga ligtas na po ba kayo? Ligtas ka na, pero ingat ka na mawala ang kaligtasan mo, kapatid. Baka isang araw, hindi ka naligtas. Kapatid, meron ka pang bahid ni Moses. Dahil ang ginawa ni Jesus, 100% yun. Huwag mo ingatan, siya nag-iingat doon. Hindi ikaw ang tagapagligtas, siya yung tagapagligtas. Hindi ikaw nagligtas ng sarili mo. Si Jesus ang nagligtas ng sarili mo. Amen. 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 Kaya kung iingatan mo yung kaligtasan mo, baka mawala, works yun. May tinatrabaho ka. Kapatid, hallelujah. Hindi po ganon. Dapat may Moses ka pa. Hindi na po biyaya yun. Kung dahil kay Jesus, matuwid ka na, pero nagsisikap kapatid maging matuwid. Parang sinabi mo, porsyento lang ng pagiging matuwid ang binigay ni Jesus. Ilan kung porsyento? 30%, 40%? Sino makakalat? Hindi po. Ang binigay na righteousness ni Jesus, alam niyo ang katulad ng righteousness niya. Amen? Kasi sabi ni Jesus, malibang malagpasan nyo ang pagiging matuwid ng mga Pariseo at Eskriba, di kayo papasok sa langit. Paano na yun? Dapat talo natin ang Eskriba at Pariseo sa pagkamatuwid. Meron pong tumalo sa pagiging righteous na Eskriba at Pariseo. May tumalo na sa pagiging righteous nila. Sino? Ang righteousness ni Jesus na nasa iyo. Tinalo na ang righteousness ng mga Eskriba at Pariseo. Amen? Hallelujah. Palapalan natin ang Panginoon. Hallelujah. So, hindi na biyaya yan. Yan, nagmimix ka na naman dyan. Nagmimix ka. Na? Yung mga nag-aalaga ng kaligtasan nila, walagaan. Wala, baka daw mawala. Baka mawala. Anong klaseng Savior yun? Ang hihina naman ng Jesus nyo. Okay, mga kapatid, ang regalo, pagulay-gulayin naman ito. Ako lang may gawa kasi nito. Ang regalo ay hindi na regalo kung pinag-ihirapan. Tama ba ba ako? Maglinis ka na ng bahay, may regaluhan kita. Hindi regalo yun. Regalo ba yun? Maglinis ka ng bahay, sige. Pagkayari mo, SM tayo. May regaluhan kita. Ano na may regalo mo sa akin? What is tsaka? Amen. No? Hindi na regalo. No? Ano pa? Ang regalo, kung deserve mo, ay hindi regalo, kundi bayan. Ano ibig sabihin niya, Pastor? Kaya, ingat kayo sa pagsasalita. Alam mo, deserve mo to. Kasi ang sipag mo eh. Kapatid, kung deserve niya, hindi regalo yun. Bayad yun. Kasi mukhang ang binibigyan mo ay pagod na pagod. At ang galing-galing sa tingin mo. Payment yun. Hindi gift. Buwan niyo po, kaya ingat din kakagamit ng mga terminology, mga kapatid. Baka hindi angkop. Amen? Kasi alam niyo, deserve ba ninyong bigyan ng righteousness? Hindi. Tayo lahat, kaya nga unmerited favor eh. Ang biyaya ay binibigay sa mga hindi karapat-dapat. Dati tayo mga hindi karapat-dapat. Hindi tayo deserving. Hindi natin deserve yan. Kaya nga, niligaluhan lang tayo ng Panginoon. Kuha niyo po. Kuha niyo po. Ang nililinaw natin dito, baka yung biyaya, mahaluan ng works ni Moses. Hindi na yan puro, mga kapatid. Okay? No? So, bawal paghaluin si Moses na gawa at si Jesus na biyaya. Yan lang naman ang gusto ng Diyos. Kailangan wala kang part, kapatid. Bawal pagsamahin ang gawa at biyaya. Grace plus good works. Bakit? Ayun na naman. Tatapos na tayo, mga kapatid. Gising na po. Romans 11:6.
Ngunit kung ito ay sa magitan ng biyaya, hindi na batay sa gawa. Kung hindi, ang biyaya ay hindi na. Saan nakasulat yan? Romans 11:6. Ang sela nila Pablo. Gusto nila nilinang pinuro na biyaya. Kaya galit na galit sa mga taga-Galasya eh. No? Hindi na dagdag ba naman ang tuli at pagkain sa dugo? No? Okay, grabe, sabi nila, na born again ng mga taga-Galasya, ang dami. Okay, paano to? No? Pati pala mga entil, naboborn again na. O sige, no? Naliligtas na rin ng Panginoon. Idagdag na lang natin na umiwas sila sa dugo at saka magpatuloy din sila. Kanino na naman galing yon? Kay Moses. Galit na galit si Pablo. Kayong mga mangmang, you foolish Galatians. Kuhan niyo po. Kaya tayo, tingnan niyo, lahat sa atin, hindi tuloy. Ay, wala na yun. Hindi na pinag-uusapan yung mga kapatid. Works yun. Amen? Works yun, mga kapatid. Hallelujah. No? So, bakit ba, Pastor? Puro lahat kay Jesus. Tingnan niyo yan. Tingnan niyo. Mga kapatid, iuwi niyo yung talatang ito. Iuwi niyo yung talatang ito. Para naman ako nagla-live selling dito. Babayin lang. Sa mga gusto. Babayin lang. 4 by 1 sacrifice. Sa iisang sakripisyo lang daw ni Jesus. He has made ba o made? Made. Past tense na, nangyari na. He has made perfect. Hanggang kailan? Forever. Sino daw yun? Those who are being made holy. Yung mga binanan niya, ginawa niyang maputin, ginawa niyang matuwid. Ang sabi niya, He has made perfect. Hanggang kailan? Forever. May forever ba? Meron. Alin ang forever? Yung pagiging perfecto mo't righteous forever sa harap ng Diyos. Amen. Kaya yung mga nag-judge ka agad na sa simbahan na akala mo, ayusin niyo kasi buhay niyo. Kaya kung minsan yung iniiwasan ko rin yung pag-post sa Facebook na parang ang linis-linis mo kung mag-post ka. Meron mga ganun eh. Parang ang tuwid-tuwid mo kung mag-post ka. Pero minsan, nasabi ko na sabihin mo rin naman yung kapintasan mo, yung weakness mo, minsan-minsan. Kasi baka sampahin ka na namin. May mga ganun. Amen. He has made perfect forever. Hallelujah. Again, ito basic eh, binabalik-balikan natin. Saan ka ba dito? The law was given to Moses, but grace and truth, grace and truth, grace and truth. Biyaya at katotohanan, dumating mismo, hindi binigay. Dumating mismo sa pamamagitan ni Jesus. Saan ka? Ang batas binigay ni Moses, pinapakita rin sa kanya, kaibahan nila, Moses at Jesus. Si Moses nagdala ng kautusan, may kondisyon, si Jesus nagdala ng biyaya at katotohanan. Si Moses pinakabigay lang, even si Moses, si Jesus dumating, came personal, na dumating sa atin ang biyaya at kapatid, truth. Doon na lang tayo. Saan tayo hanap ng truth ngayon? Lahat nagsasabi sila yung totoo, sila yung tama, maraming bulaan propeta. Paano tayo makakaiwas dyan? Nakakatakot maligaw ng turo. Dami ngayon sa FB, mga bulaang turo, kulto, mga ganyan-ganyan. Saan tayo? Kapatid, mag-Jesus ka na lang. Hallelujah. Sigurado pa. Amen? Kasi dumating siyang dala yung katotohanan. Jesus is perfect. Theology. No? Balikan natin ito, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. At lahat tayo, sabi rito, takpan na natin yan. Wala na yung Moses na yan eh. Ano kaya ang resulta niyan? Tayong mga walang talumpok, ano ang resulta nito? Ito. Tayong lahat,
na walang talukbong. But, sa 2 Corinthians 3 pa rin yan. Tumalala ako ng 18. Meron pa lang mga walang talukbong. Kung meron may matalukbong, meron din walang talukbong. Ayan sila, oh. Ayan ang nangyayari ngayon sila. At tayo, sila Pablo, lahat na walang talukbong ang mukha, na nakikita ang kalwalatian ng Panginoon, nakikita ang kalwalatian ng Panginoon, gaya ng sa isang salamin. Habang tinitigtigan mo, walang effort, tingin lang kay Jesus, ano daw nangyayari? Nasa red letters? Ano nangyayari habang tinititigan mo si Jesus? Nakabago. Sa gayon din. Naraman. Kaya transformation, walang effort dapat. Walang simula ngayon. Simula ngayon. Hindi na ako. Simula ngayon. Pagsisikapan ko. Hindi na ako. Simula ngayon. Wala po doon. Jesus lang. Titig, tingin kay Jesus, kapatid. Bababago ba? Nakatulad ng larawang tinitingnan mo, mula. Ito, maganda. Yung kay Moses, lumilipas sa kalwalatian, mula sa kalwalatian hanggang sa kalwalatian. Kapatid, from glory to glory. Yan yung pagbabagong mananatili. Sa ating pagtatapos, habang kay Jesus ka na lang nakatuon, ang pagbabago ay nagiging natural. Hanggang sa maging katulad natin, ang tinitingnan natin o tinititingan natin mula sa kalulatian hanggang sa kalulatian, from glory to glory. Amen! Amen! Tayo po tayong lahat. Tayo po tayong lahat. Tayo tayong lahat. Hallelujah.